Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Sa umaga pong ito, samahan niyo po ako na tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. At patuloy sa umagang ito, patuloy tayong pagpalain sa maiksing minsan na pagkakalob sa atin ng Diyos. Patuloy na isang malaking pagpapala ito na patuloy niyong tanggapin, sapagkat ang Panginoon ay hindi po nagbibiro sa kanyang ginawa sa ating buhay ng pag-iingat. Iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan at patuloy hinangon niya tayo sa putik ng ating mga kasalanan at inilagay niya sa kanyang bakuran kung saan tayo ay mapapabuti, kung saan tayo ay magkakaroon ng kaligtasan, at inihanda niya ang kanyang plano para sa atin dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, at ang planong ito ay makasama siya ng walang hanggang buhay at maranasan natin ang kanyang pangako. Sapagkat ang Diyos po ay seryoso at hindi po siya nagbibiro, kaya lahat ng bagay na alam natin na ito'y banal, ito'y na iniingatan, ay dapat din nating ingatan at irespeto ang mga ginawa ng Diyos, sapagkat mahal tayo ng Panginoon at hindi niya ginagawang laro ang lahat ng bagay na kanyang ginawa para tayo ay magkaroon ng katiyakan, pag-asa at kaligtasan sa buhay natin. Ngayon po sa umaga pong ito, bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pag-aaral, muli po muna ako magpapakilala. Ako po si Abel, isa pong 7-day Adventist na sa inyo po maglilingkod sa umagang ito, at ating pong pag-aaralan ulit ang ikatlong bahagi ng 10 utos na binigay ng Diyos sa bundok sa Sinai kay Moises, at hanggang sa panahon natin. Ito'y dapat natin makita at maging salamin ng ating buhay, na dapat na tayo ay lumakad ng matuwid, na gumagawa ng mabuti, at sa paningin ng Diyos maging kalugod-lugod ang ating mga lakad at ang ating pamumuhay, sapagkat ibinigay ito ng Diyos para maging halimbawa natin, para ating salamingin at atin itong ipamuhay dahil sa biyaya ni Kristo na ating Panginoon na nagligtas sa atin. Ayan po, basahin po natin ang Exodus chapter 20 verse 7. Ito yung ikatlong sa 10 utos, ikatlong bahagi sa 10 utos. Nang sabi rito, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Seryoso ang Panginoon na ginawa niya ang lahat ng bagay para lang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at pag-asa sa ating buhay. Hindi dapat natin ginagawang biro ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa at ang nangyari sa kanyang anak, na ibinigay niya para lang tayo matubos at iaahon sa lugmok ng putik ng kasalanan, at makita natin ang lubos na biyaya ng Panginoon Jesucristo. At ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, hindi dapat natin ginagawang biro, hindi natin ginagawang mga katatawanan, at hindi dapat natin itong binabanggit sa walang kabuluhan, sapagkat ang Diyos ay Panginoon na dapat nating ginagalang at nirerespeto at minamahal ng higit, at patuloy na siya lamang ang lagi nating itinataas sa ating buhay, at ginagawa natin ang ayon lamang dapat sa kalooban ng Panginoon. Sabi, ulitin natin, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tayo po mapaparusahan kung ginagamit natin ang kanyang pangalan, ang kanyang mga nagawa, ang kanyang kalooban na ginagawa nating kabiruan o ginagawa nating mga katatawanan. Tayo po ay mapaparusahan ng Panginoon sa mga ganitong bagay, at sabi nga, patuloy na ang kaparusahan ay dadako sa atin, at talagang wag sana mangyari sa atin dumating si Kristo sa ikalawang pagbabalik niya, na maabutan tayong gumagawa ng walang kabuluhan sa paningin ng Diyos, at hindi tayo masama sa pangako ng Panginoon, at akala natin okay lang ang lahat, yung pala hindi na pala maganda, at ito hindi na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Halimbawa, nagbibigay ako ng halimbawa ng mga
nagiging normal na sa mundong ito, sa panahon natin, na nagiging katatawanan na. Halimbawa, may mga kabataan or mga sino man, mga kalalakihan or ano man ang kanilang mga biruan, mga laro, ginagawa nilang laro ang mga bagay na ito, na yung mga sign cross na ginagano nila sa kapwa nila bata or kapwa nila kalalakihan, binatilyo or mga kadalagahan, o ginagawa nilang katatawanan yung pag-sign ng cross. Hindi po dapat natin ginagawa yan, sapagkat napako si Kristo sa krus upang tayo ay mailigtas sa ating kasalanan, at hindi po ito na ginagawang katatawanan o ginagawang biro. At isa pa po yung mga kwento na matatanda noon na abutan ko, na yung mga kwentuhan na halimbawa bautismo, sample lang po to, yung pagbautismo. Nakita mo ba si Kristo binautismohan ng tinubog sa tubig? Hindi daw. At tinubog ulit sa tubig, nakita mo si Kristo? Hindi daw. Nang itubog na matagal, nakita mo si Kristo? Sabi ng lalaki, hindi, buhangin ang nakikita ko. Ganong biro, mga halimbawang biro. At tapos yung iba naman, halimbawa sa flip top, alam niyo po ba yung sa flip top, yung mga sagutan ng mga masasakit na salita, yung mga kabastusan na salita, yung mga malalaswang mga at hindi karapat-dapat sa pandinig ng mga kabataan, lalo na ngayon sa panahon natin. Yung hindi ko naman sa inaano ang mga bagay na yan, pero talagang kung tayo po ay na seryoso sa Panginoon, nakikita natin yung mga mali. Nakikita natin yung mga bagay na hindi dapat natin hinahayaan, sapagkat maraming kabataan ang nalalayo sa harapan ng Diyos dahil sa mga hindi magaganda mga ginagawa at mga naririnig sa ating kapaligiran. At ang mga matatanda pa yung nagiging daan para ang mga kabataan ngayon sa panahon natin ay lalong mapalayo sa Panginoon, at hindi na naging maganda yung ugali, lalo na sa mga bagay na katulad ng flip top na to, na patuloy napapanood ko minsan, narinig ko, napapadaan ako sa mga kabataan, nanonood sila ng flip top, napapag-usapan yung tungkol sa Panginoon. Parang hindi na nagiging maganda, at hindi nila siniseryoso, at hindi nila ginagawang respetuhin yung mga bagay pagdating sa kalooban ng Panginoon. Ginagawa na itong katatawanan, at talagang sabi nila okay lang daw yun kasi biro lang naman. Pero pagdating ang Diyos na kung tatanungin natin, ay seryoso siya na tayo ay iniligtas niya at minahal niya. Sana respetuhin natin ang lahat ng bagay pagdating sa kalooban ng Diyos at sakop ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ang nagligtas sa atin, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng hininga. Doon pa lang sa sinapupunan ng ating mga magulang, hinubog na tayo ng Diyos para ipakita niya pag tayo nailabas na maipakita niya kung gaano niya tayo kamahal, at malaman natin kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos at pag-ibig sa atin. Example lang, yung mga matatanda rin, yung mga nakasama ko noon, mga matatanda na pag sila nakakita ng mga bata o nadapa yung bata, sasabihin nila, Jesus Mariosip, ano nangyari sa iyo? Ang likot-likot mong bata ka. Mga ganong mga pananalita na nakasanayan, na sikapin natin mga kaibigan ko, na huwag mong babanggitin sa walang kabuluhan ang salita ng Diyos. Sabi nga dito, huwag mong babanggitin. Dapat matuto tayo mag-isip na kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kung tayo ay kumikilala sa Panginoon, o nakikilala natin siya, dapat ilagay natin sa tama ang ating mga gawa, ang ating pananalita, at mag-isip tayo na dapat ang mga bagay na ito ay inilulugar natin. Kasi kung hindi tayo kumbaga mag-iingat sa ating mga sinasabi, akala natin okay lang, pagdating ng araw, hindi pala, at sasabihin mo sa iba, bakit hindi pa nila sinabi sa akin, hindi pala maganda yun, at hindi pala kalugod-lugod sa harapan ng Diyos yun,
Bakit hindi agad sinabi sa akin? Ngayon napahamak ako. Ngayon na nandito ako sa lugar kung saan iahatulan na ako sa harapan ng Diyos, hindi na maganda yung naging sitwasyon ko. Hindi ako nakasama sa lupang pangako ng Panginoon. At tapos sisi mo yung iba. Kaya nga ngayon pa lang kaibigan ko, sino man po makapanood ng video ito, sino man po ang makapakinig, sabihin ko sa inyo na hindi po ginagawang dapat biro ang salita ng Diyos at hindi po ito ginagawang katatawanan, sapagkat ang Diyos po ay Panginoon na nag-iingat sa atin, nagmamahal sa atin at irespeto natin na sapagkat siya ay banal na Diyos, sapagkat siya nagbigay sa atin ng hininga, dapat ingatan natin ang kanya mga salita at ang bahagi ng kanya mga gawa upang makita natin na tayo ay talagang minamahal ng Diyos. Lahat ng bagay na ito ay ginawa ng Diyos. Ang kanyang salita, ang kanyang mga gawa ay nagbibigay ng himala, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng buhay. At ang lahat ng ginawa ng Diyos ay isang malaking himala. Noon pa man at sa panahon natin ay dapat natin itong irespeto at igalang, sapagkat ang Diyos nirerespeto niya tayo sa ating buhay, sa ating desisyon, kung tayo ba ay lalakad ayon sa kanyang kalooban o lilihis sa kanyang kalooban. At ang Diyos ay Diyos at hindi mo pwedeng baguhin o hindi mo pwedeng kontrolin, hindi mo pwedeng diktahan, sapagkat dapat natin siyang igalang, luhudan, sambahin, purihin at pasalamatan, sapagkat siya Diyos na sayo'y nagmamahal. Sa maiksing mensahe ito, kaibigan ko, sana tayo po ay mayroong matutunan, mayroon tayong maunawaan sa tulong ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng pagkaunawa at ng lahat ng salita na nababanggit mo ay iyo dapat pag-isipan at iyo dapat tingnan. Baka ang bawat salita mo ay nagpapahamak na pala sa sarili mo. Sarili mong salita ang nagpapahamak sa iyo at dumating ka sa time na akala mo okay ang lahat, yung pala nasa paghatol ka na at hindi na magkakaroon pa ng pag-asa. Kaibigan ko, hanggat maaga, hanggat may panahon pa, patuloy natin baguhin ang ating lifestyle at mabuhay tayo at lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos at mag-isip tayo na dapat natin respetuhin ang mga gawa ng Diyos at ang kanyang salita, sapagkat ang Diyos ay banal. Dapat tayong magpakabanal sa paningin ng Diyos ayon sa kanyang pag-ibig, ayon sa kanyang pagmamahal na lubos sa ating buhay at ayon sa paningin niya na tayo lumakad na may kagalakan sa piling niya at siya lamang at wala nang iba. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at may taas po siya sa ating buhay at siya lamang po at wala nang iba, sapagkat siya Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At patuloy o mga kaibigan ko na kumilos at ang banal na Espiritu at presensya ng Diyos ay sumainyo nawa at maranasan ang biyaya niya. Sa Diyos po ang kapurihan, kaluwalhatian at papuri sa Panginoon sa pangalan ni Jesus' name. Amen.